Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong patuloy na pag-atake at pagsira sa Pangulong Marcos Jr. Administration. At ito pong inyong VP Sara Pusit Duterte ay balak magtayo ng private army. Talaga lang? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. And special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at sa ating mga guro. At muli, lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, tumutulong at sumusubaybay sa ating channel. May God bless us all. May God bless our nation. May God bless our country. And may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes. So, mga kababayan, kaya po natin nasabi na patuloy po ang pag-atake sa administrasyong Pangulong Marcos Jr. ay ito po ang inyong VP Sara Pusit Duterte ay may hinihiling po sa House of Representatives. Ito na topic na natin ito no. Ngayon, dadagdagan lang natin no kasi yung una nito pinakita natin yung illustration ni Professor Antonio Contreras at ang pagtatanggol naman ni Representative Joel Chua na siyang chairman ng Good Government and Public Accountability sa Pangulo. Kasi ito pong inyong VP Sara Pusit Duterte ay humihiling sa House na i-check din daw ang confidential funds ng Pangulo. No? Sabi diyan sa GMA News, Sara Duterte urge House to also check Marcos Compi. Di ba? Kasi bakit? Bakit daw? Ito. If you are in aid of legislation and want to legislate about confidential funds, you do not target one office and terrorize and torment the employees of that office. What you do is you do a random sampling of the offices who have confidential funds. Why not call the OP who has billions and billions of confidential funds if you want to legislate about the confidential funds? So that shows that you're single out the office of the Vice President. And I really feel that is very disrespectful to the office of the Vice President. Unang-una, mali ka na sa sinabi mo. You are conflicting. Masyado kang walang context. Sabi niya, inuutusan niya mag-sampling daw. Random sampling. Tapos sabi niya, bakit hindi nyo tawagin ng OP? Paano naging random sampling yun kung napili ka na? Sa random sampling, mini mo, kaya bumunot ka. Bigla niya siningle out ang OP. Tapos sabi niya, to protect her office, bakit nyo sinisingle out ang office of the Vice President? It is very disrespectful daw sa mga House of Representatives. Hindi nyo na nirespeto yung office of the Vice President. Well, they are respecting the office itself, but not the person leading that office. Bakit? Wala kang respeto Diba sabi natin, respect begets respect. When is the time you respected your fellow government officials? When is the time you show respect first to your fellow government workers? None. Because you think you are above everybody. They are not singling you out. Hindi ka hindi ka yung pinili. Ikaw ang nakakitaan ng may malaking dispalko sa iyong confidential funds. And instead of linawin mo yun, instead of protecting and defend your office na sabi mong sinisingle out, you are running away. You are deflecting the issues by throwing what? Kung ano-anong issues para lang mawala. Hindi po Yung mga taong gusto mong sirain ay hindi
kapanipaniwala doon sa mga taong nag-iimbestiga sa'yo because they are not veering away. They are not turning to the left. They are not turning to the right. That's what you are doing. But instead, they are on the right path. Kasi gusto nilang ipakita sa Pilipino, sa mga Pilipino, na mga tunay na Pilipino, na mga 100% tunay na Pilipino na hindi katulad mo, na ikaw, ang opisina mo ay nagdispalko ng milyong-milyong piso. Nag-forgery kayo. Nag-plunder ka. Malversation of funds. Bribery. O ang tanong, nabalitaan mo through transparency of COA na may bilyong-bilyong piso na CIF ang Office of the President. Tapos gusto mo ipaimbestiga? Tanungin, anong ginawang mali? Anong ginawang mali? Doon ba sa nireport ng COA may mali sila? Di ba dinipensahan niya ni Joel Chua? Tingnan natin ito, mga kababayan. Itong gaga na ito, kung ano-anong pinagagawa niya sa buhay niya. Ayan. Sa quote card ng Impact Leadership way back November of 2023, na kung saan natapos ang deliberation ng budget ng Office of the President for 2024. Nung nakita nila yung report kung saan ginastos ng Pangulo ang CIF niya for 2023, which is yung nireport ng COA na mahigit sa 4 billion. Ano ang sabi ni Senate President during that time? Mig Subiri. I just want to put out on record, it is recorded, that the CIF or the Confidential and Intelligence Funds report of the Office of the President is one of the most detailed and comprehensive reports that I have seen. It is the most detailed among all other agencies. Diba? It was about 2 books detailing each and every disbursement, and the nice and the nice thing about it, it is a complete report wherein the funds of the amount was disbursed. For example, tipster to anti-drug program, and which led to an apprehension, which led to a filing of a case, and actually, the case is ongoing. Ganun ba ka-detailed ang report mo? Kasi sabi ni Mig Subiri, is one. Isa lang ang presidente. Isa ang presidente pala. Is one. Meaning, meron pang iba pero hindi ganun katidalye. Kumbaga sa top tier, yung top 10 nila ng ahensya ng gobyerno, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, ang Pangulo ang may pinakadetalye na CIF. Ganon din ba ginawa mo? Malamang hindi. Tanungin mo na lang ang COA. Ang pinakita lang sa'yo ng COA is transparency. Oo, malaki ang halaga ng CIF ng Pangulo. Tinanong mo ko ba kung bakit? Hindi. Basahin nyo yung position paper ni Professor Antonio kung tama po yung sinabi kong position paper niya. Check nyo na lang yung FB page ni Benji Contreras. Nandun po yun. There are 9 pointers in there para malaman mo pusit na hindi ka na lang nag-aakusa. Kasi bakit? Inilalayo mo yung issue sa iyo eh. Di ba? Deflection again. Another way of deflection. Pero hindi mo kami mauuto. Gunggong. O sino pa yung nagsalita dyan? Si Senator Angara. Anong sabi niya? I confirm that, Mr. President. I was there. I confirmed that there was great specificity in the reports, even mentioning the venue, Your Honor, of the tips times the details. Kung ganyan ba naman kaayos ang report mo sa COA, di walang problema. Hindi makakakita ng butas si Castro, hindi magbibigay ng manifestation si Representative Bellarmino o whatever his name is. Kaya nga na-open yung Good Government and Public Accountability Scrutiny sa'yo. Tapos ang gagawin mo, bakit nyo ako sinisingle out? Nagpapaawa ka? Nek-nek mo ito sa'yo, gago. Diba? Hindi ako maawa sa'yo. Diba? Ngayon, mga kababayan, mamaya natin balikan yan si Pusit.
No? Bitter lang talaga yan. Nagdi-deflect ng issue. O eto pa, may dalawang senador ngayon na gustong magkaroon ng hearing kasi po mukhang nagkaka-aberya daw dito sa ginawang amnesty sa mga rebel returnee ng Pangulo. Naku, eto na naman tayo. Hearing na naman to mga kababayan. Oo. Ano kayang ginagawa nitong mga to? May mga batas pa ba kayong dapat tapusin dyan? Hoy, yung LEDAC bill, sasikasuhin ninyo. Pero po siguro itong mga kababayan nating nagbalik loob sa gobyerno hindi napapansin. Pangulong Bongbong Marcos, anong gagawin natin dito? Yung nag-i-implement ng iyong amnestiya. Kasalanan pa ba ng Pangulo yan, mga kababayan? Di ba dapat nasa corresponding agency kung sino nagpapatupad yan? The President created 4 EOs for these rebel returnees ng mga kababayan natin. Ano nangyari? Nung una ko itong nabasa mga kababayan, si Robin Padilla lang ang lumangaw-ngaw dyan. Baka iisipin ng tao, kasalanan na naman ng Pangulo yan. No? Atakihin na naman nila ang Pangulo dyan. Kunwari lang yung EO na mga pagbabalik loob, pero hindi naman totoo yan. Mamundok na lang kayo ulit. Mga ganon. Ganon na naman ang sasabihin nila. Labanan nyo lang gobyernong ito. Kasi mga utak kriminal yung mga nagsasuggest ng ganyan mga kababayan. Ito po sa GMA News Online, Robin Subiri seek inquiry into status of amnesty for rebel returnees. Ayan. Sabi nila dito, gusto nilang tanungin sa inquiry, ano na nangyari status ng mga amnesty proclamation ng Pangulo. Meron silang Senate Resolution number 1258. Individuals awaiting the approval of their applications continue to face uncertainty. Alanganin daw po. Hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila. As they transition to mainstream society, having to apply for provisional safe conduct passes and living with constant fear of harassment, intimidation, and threats of arrest. Meron palang ganon. Nag-return ka na, i-arrest ka pa. Totoo po ba yan? Sino bang nangangalaga dyan, ha? Marcos issued 4 proclamation in November last year. Tama tayo, granting amnesty to rebels, including 4 members of the CPP, MPA, NDF. Yan. The amnesty was granted to encourage them, yung mga rebel returnees, to return to the folds of the law. The resolution aims to look into the cause of delay in the granting of amnesty. Tanongin nyo nga yan. Pero, ipopolt nyo ba ang Pangulo dyan? Kasalanan ba ng Pangulo to, mga kababayan? With tens of thousands of applications expected to go through the National Amnesty Commission, ayun, tanongin ninyo. National Amnesty Commission, di ba? Ano nangyayari? What's holding them up? Why the process is taking so long? Anong ginagawa nila sa mga nagre-rebel returnee? Where are they putting them? Are their needs being met? Are they being placed in a safe places para hindi manganib ang buhay nila? National Amnesty Council o Commission, it is imperative to look into the possible causes of delay in the process with the end in view of providing for possible solution to aid in expediting the amnesty application process. Bakit din na lang kayo nakipagtulungan nung last year dyan, Subiri at Robin? Yun naman pala, dapat in-expect nyo na yung mga ganyang delay. Diba? Sana nakita nyo yan. Kung ano-ano kasi inaasikaso nyo dati. No? In adherence to the Annex on Normalization under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. But the amnesty under the new proclamation does not cover the offenses of kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism, crimes committed against chastity, and illegal drugs. Other exemptions are grave violation of the Geneva Convention of 1949, genocide, crimes against humanity, war crime, torture, enforced disappearances, and other gross violations of human rights. Kasama ba dyan si Digong? Gross violations of human rights, di ba? Along with the proclamation, Marcos also issued EO number 47, amending the EO 125 series of 2021, which created the National Amnesty Commission. Ayan. Marcos said the new EO will update the functions of the National Amnesty Commission to cover the processing of national amnesty of the 4 rebel groups. Yan. Hopefully, dito sa kung matutuloy itong hearing ninyo, malaman ninyo. Pero, wag niyong sisihin dyan ang Pangulong Marcos. No? Kung dapat nag-craft ng implementing rules and regulations, edi
maganda rin ito para magkaroon ng wake-up call dyan sa National Amnesty Coalition kung ano pa ang kinakailangan nilang tulong na maaring ma-provide ng in aid of legislation. Di ba? Ngayon, balik tayo kay Sara Pusit. Hindi pa tayo tapos kay Sara Pusit. Pinahapyawan lang natin si Robin at Mig Zubiri. Hopefully, hindi nyo yan ikakabit na pagsira na naman, tuloy-tuloy sa Administrasyong Marcos. Okay? Dito tayo kay Pusit. Ito ang dapat mawala sa gobyerno. Dapat ito tanggalin sa gobyerno. Bakit? Di ba? Ito po, mga kababayan, dito lang sabi niya, BP Sara refuses to explain suspicious identities of Compi funds recipients. Ayaw niya. Kasi sabi niya, wala kayong karapatan magtanong ng confidential mga matters. Di ba? Di ba? Wala kayong pakialam. Ngayon, ang dating diyan, teka muna, ayaw niyang i-disclose. Kasi wala siyang i-disclose. Kaya, ginagamitan niya na lang ng confidential nga Hindi mo ba naintindihan? May oversight power ang House of Representatives. Kasi sila ang may power of the purse. Come on, dude. Bakit? Di wag niyong i-disclose sa public. I-disclose mo sa executive session. Tapos, i-relay na lang sa amin. Totoo po itong mga Mary Grace Piatos, may corresponding tao po. Nakita namin. Ito yung date. Parang yung ginawa ng Pangulo na kanilang libro, 2 libro nga daw, sabi ni Mig Zubiri, yung CIF May tamang tao, place, magkano, yung prosesong ginanap, ikaw ba naman meron kang ES Bersamin? Matinik na matinik sa legal, tapos nandiyan pa si JPE, di ba? Si Pusit, takbo na naman siya. Confidential nga wala. Confidential kung paano mo ginastos ng mali. Ay, nako, hindi pwede yon. Pag nanakaw yun, di ba? Sabi nga ni Ortega, binulsa pa. Hindi lang pinamigay, binulsa pa. Eto pa, ang kayabangan ni Pusit, Talagang antaas ng ihi. Sabi niya, binabalak daw pong palitan yung kanyang mga BP-SPG, tulad nila Chika, nila Lunasco, kasi yun po ang nag-disburse ng confidential fund. Yari kayong dalawa. Sana naman hindi yan ikonsinti ng AFP, ngayon, si Pusit, nagkapusit-pusit na naman siya, mga kababayan. BP Sara won't accept replacement soldiers in BP-SPG, ICE Private Security Services. Wag nyo nang palitan. Sabi niya, nagtatampo na naman siya. Parang bata talaga, mga kababayan. Parang bata talaga, mga kababayan, sabi niya, Duterte said she had already written AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. that she would not accept replacement members from the military in the BP SPG. Kung ako yan, di wag. Wag mo palitan, i-recall mo, wag mo palitan, bayaan mo siya. Sinabi niya na, may position paper ka na, ito ng paper You don't want a replacement? Okay, tangkunin namin siya. Yan ang utos sa amin Ayaw mo ng replacement? We will document it, itong paper mo. So whatever happens to you, we will not be responsible. 'Di ba? Dapat nakasalang kung wala doon sa position paper niya na you will not be responsible for anything that bad happens to me. Pagawa ulit kayo ng letter. State in there. Para kami ay lusot sa lawsuit. Lusot kami sa paninisi dahil ayaw mo masyado kang matapobre, masyado kang mayabang Sabi niya so kung magtanggal sila, hindi nila i-replace, iwan na lang nila kung ano yung maiwan. And kung wala namang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangement outside of the armed forces of the Philippines. Ayan. Yung naririnig ko nga po dito, mga kababayan, private po. Private company. So, ibig sabihin, pag private yan, meron ka ng private army. Di ba? Mayroon ka ng mga goons. Ayaw niya ng serbisyo ng gobyerno, siyempre magpa-private army. Ang tanong, sinong magbabayad? Since that is private, kailangan siyang magbayad. Mapera pala siya. Akala ko ba nagugutom na kami, naghihirap na kami, tapos may private army, kukuha ng private security?
Sino magbabayad, mga kababayan? Tell me, sino magbabayad? Ha? Siya ba? Pamilya niya? Tatay niya? O ang gobyerno? Ang taxes ng bayan? 'Di ba? Binibigyan ka dahil yung ibibigay sa iyo, yan ay pasahurin ng taong bayan. Pero ayaw niya kung papalitan niya 'di ba? Ayaw niya. Ano, ang gulo ng statement niya 'di ba, mga kababayan? Magulo Ha? Oh, balikan lang natin. Ha? So kung magtanggal sila, hindi nila i-replace. So ang gulo. Kung hindi nila i-replace, iwan na lang nila kung ano yung maiwan. And kung wala namang maiwan dahil tatanggalin nila, I already said that I will... Oh, ang gulo, mga kababayan. Ang gulo. Ito ba totoong sinabi nitong tarantada na ito? Ha? Browner has said that the BPSPG will be replaced to ensure effective security for Duterte. However, if the entire pag ang entire BPSPG daw po ang ipo-pull out, better yet na huwag na lang daw. Hindi niya nakukunin yung replacement kasi hindi na siya nagtitiwala. Ay, hindi rin kami nagtitiwala sa iyo Kung wala kang tiwala sa amin, wala rin kaming tiwala sa iyo. Oo. Kasi paano pa kami magtitiwala sa sinungaling? Paano pa kami maniniwala sa plunderer? Pero dito yung quote, yung kinote dito, so kung magtanggal sila, hindi nila i-replace. Sinabi nga i-replace Ang ayaw niya, kung tanggalin daw lahat, yung BPSB niya, yung 400, papalitan naman. Wag na lang daw. Pero dito sa kino-quote ng GMA, parang ang gulo. Kung magtanggal sila, hindi nila i-replace, iwan na lang nila kung ano yung maiwan. And kung wala naman, maiwan dahil tatanggalin nila. I already said that I will seek. Ang gulo, mga... Napraning ako, hindi ko maintindihan. Tapos sabi niya, kung lahat tanggalin, wag na lang i-replace. Mag-seek na lang ako. Pero yung una, sabi niya, kung may maiwan, iwan na lang nila. Wag na lang i-replace. Ang gulo. Hirap talaga pag baliw ang nagsasalita, mga kababayan Walang thought process, walang context. Ang gulo. Kaya ikaw, mapraning ka din. Nakakahawang kabobohan ito, mga kababayan. Oo. Buti na lang, di ko pinanonood karamihan ng press ko nito Kasi, imbis na tumalino ako, lalo akong mabobobo. Magagaya ako sa mga bataan niyang mga walang utak, mga kababayan. Di ba ang gulo? Pero ang gusto niya, mag-private security na lang siya. Mag-private army na lang siya. Di ba? Siyempre, private army. Sarili mong bayad yan. Hindi dapat isama sa budget yan. Bakit? Ha? Kung babudgetan nyo yung private army niya, private security niya, ano kayo? Kinokonsinti nyo. Dapat, ang security niya galing sa police or sa sandatahan ng Pilipinas kasi yan po ay mga bayad na. Hindi na kinakailangan pang maglabas ulit ng pera dyan kasi may mga sahod naman yung mga yan. Kung kukuha siya ng private army niya, security niya, sino magbabayad? Private nga Di ba? Di ba pag private, magbayad ka, sarili mong pera. Pag public, gamitin mo yung taxes na binabayad mo para maserbisyohan ka ng gobyerno. Ganun po, di ba? Parang dito sa school. Public. Wala kang bayad. Libre ang almusal at tanghalian ng mga bata. Pag private, sa'yo lahat yan. Ultimo libro nila, sa'yo yan. Ultimo lunch nila, sagot mo. Babaunan mo. Magbabayad ka pa sa eskwela kasi private Naintindihan nyo ba yung pinupunto ko? Private, siyang magbayad. So therefore, may pera siya. Akala ko ba, naghihirap, nagugutom, yan po ang problema ng ating bayan. Putang ina, may pambayad pala sa private security. Ibig sabihin, may pera. Di ba? Kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.